di pa rin titigilan si Torre. Ha? Mga kabunyog, hindi pa rin nila titigilan si Torre. Tinanggal na nila yung tao, sinibak na nga ang tawag eh. Tinanggal na nila yung tao, pinahiya na nila, binastos. Ang sabi ng Napolcom, kasama sa iimbestigahan ay si Torre at si Fajardo, yung spokesperson. Si Police Brigadier General Jane Fajardo, dikit din yan kay Torre. Sinibak din ni tinanggal na rin sa pagiging spokesperson. Tinanggal ni PNP chief, itong bagong PNP chief si Nartates. Si Fajardo, si Jane Fajardo, hindi na siyang spokesperson ng PNP. Controller na lang siya. Yun na lang yung kanyang trabaho. Ngayon, sabi ng Deputy Executive Director ng Napolcom, yung nakikita nyo sa picture, si Attorney Kalinisan, ewan ko paano naging malinis yan. Si Attorney Kalinisan, sabi niya, no sacred cows. Kasi tinanong ng media, kinasuhan na po ninyo si CIDG Chief. Sino ba yun? Ano po apelyido nun? Manlapas ba yun? Kinasuhan na po ninyo at sinuspindi ninyo, preventive suspension. Mayroon pa po bang ibang mga matataas na opisyal kayong iimbestigahan na di umano na sa tingin ninyo sangkot sa missing sa Bungero? Ang sabi nito ni Attorney Kalinisan ng Napolcom, mayroon daw 4. Ngayon, tinanong, kasama po ba dyan si General Torre at si Police Brigadier General Fajardo, Jane Fajardo? Mankapas, salamat Zoe ha, Mankapas. Ang sagot ni Attorney Kalinisan ng Napolcom, walang sacred cows na papalampasin. Kasama sila Torre at saka Fajardo sa iimbestigahan. Tindi naman ang mga ito. Ayan mga kabunyog, tingnan nyo yung caption sa baba. ANC. Ayan Torre Fajardo linked to alleged sa Bungero case tampering? Question mark. Napolcom vows no sacred cows. Kita nyo? Yan. Kaya matindi matindi. Kung nakikita ko dyan, gagamitin yung issue na yan. Gagamitin yan na pang-pressure kay Torre para mag-retire si Torre. Kasi alam naman natin ang problema ngayon sa PNP. 4-star rank si Torre. 4-star rank. Yung bagong PNP chief, si Nartates, 3-star rank. 3-star. Hindi naman pwedeng dalawa ang 4 stars o 4-star generals. Isa lang. Kaya hanggat hindi nagre-retire si Torre, 3-star lang talaga si Nartates. Ano naman yun? Malaking question sa kanyang leadership yan. Bakit kumbaga, PNP chief ka pero 3-star ka? Sabi ni General Torre dyan, wala tayong magagawa I am a policeman with a 4-star rank. Kaya lang, kapag itong mga sinasabi ng Napolcom na iimbestigahan si Torre, baka ito ang gamitin na pang-pressure sa kanya o anong gusto mo? Baka lang. Baka. Anong gusto mo, General Torre? Tuloy-tuluyan namin tong investigasyon na ito, baka madawit ka dito. Or mag-retire ka na lang para quits tayo. Hindi. Alam nyo naman si Torre naririnig ko, matatag ang stand ni Torre, hindi siya magre-retire, parang hindi magre-retire Basta sabi niya, proud down siya na pulis pa rin siya. Pero pulis naman siya na with a 4-star rank. Kaya ito, ang problema diyan, syempre hindi buo yung pagiging PNP chief ni General Nartates Jr. Kasi ikaw ba naman, PNP chief ka, may nakakataas pa sa'yo. Kasi yung 4-star rank nandun kay Torre. Hindi naman pwedeng alisin kay Torre yun, yung 4-star rank na yun. Mawawala lang sa kanya yun kapag nag-retire na siya. Ang problema, ang retirement niya, March pa yata, 2027. March 2027. Kaya ngayon, parang ang nangyayari,
O sige, ayaw mong mag-retire. O sige, imbestigahan ka namin. Pwede ka pang madawit dito sa missing sa bungero na to. Alam nyo, ano yan eh. Mainit talaga ang napulkom dito kay Torre. Masyado naman nilang pinersonal si Torre. Masyado nilang pinersonal in the sense na ang pagkakamali lang naman ni Torre, talagang pinanindigan niya yung reshuffle na ginawa niya. Hindi nagustuhan yun ng napulkom. Pero dapat, hindi naman umabot sa ganito. Tama naman yon. Yung sagot nito ni Atty. Kalinisan, tama naman yon. Wala namang dapat sacred cow. Sino ka pa man, dapat sakop ka ng investigasyon. Pero sana yung investigasyon ay fair. Walang tinatarget. Ang problema, kung may tinatarget, mayroong gusto talagang isangkot o idawit. Yan lang ang problema. Yun lang ang problema. Kung gagamitin mo yung investigasyon tungkol sa missing sa bungero para ma-pressure si General Torre na mag-retire na lang, kung hindi tutuluyan dyan sa ano na yan, ay grabe naman yan. Kaya dito, baka ang lumabas pa dito sa bandang huli, involved si Atong Ang, kumbaga tao ni Atong Ang, si General Torre. Baka ganyan pa ang lumabas na narrative niya. Baka ganyan pa ang lumabas sa bandang huli niyan. Ano yan, mga kabunyog, hindi malayo yan. Para masira si General Torre, tuluyan ang masira. Kasi ang bango ni General Torre ngayon. So anong pwedeng issue sa kanya? Yun, pareho nung CIDG chief na nakasuhan, pwedeng ganun din. Involved din si Torre sa pagtamper ng mga ebidensya sa kaso ng missing sa bungero. Ibig sabihin, tao siya ni Atong Ang. Pwede yan. Alam nyo, maraming pwedeng lumabas dyan eh. Kaya nga, isa rin sa dyan, mahirap din talaga sa parte ni Torre na kumalas na sa administrasyon. Kaya tama lang yun na tama lang yun. Wag niyang lalabanan si PBBM. Kailangan niya ng proteksyon. Maraming nag-iinit kay Torre ngayon. Lalo pat sumisikat siya. Sumisikat sa man buhan niyang national position. Lalo pat kung senador, halos sigurado na si Torre diyan. Kaya lang mayroon pang nagtutulak. Vice Presidente daw, mayroon pa nga presidente. Kaya lang ito, pwedeng magamit itong investigasyon ng Napolcom. Pwedeng magamit yan. Basta sinabi nito ni Kalinisan, wala daw sasantuhin. Nung tinanong kung kasama si Torre sa Police Brigadier General Jane Fajardo sa posibleng imbestigahan, ang sagot nito ni Kalinisan, no sacred cows, walang papalampasin. Tama naman yun. Hindi naman ibig sabihin dahil dati kang PNP chief, hindi ka pwedeng imbestigahan. Kaya lang ang problema, kung talagang may agenda na ipin down si Torre, gamitin ang issue ng missing sa bungero. Parang lalabas, involved siya sa pagtamper ng mga ebidensya testigo. Yan lang. Pagka ganyan na na-pressure si Torre sa ganyan, pipilitin siya ngayon mag-retire. At pag nag-retire siya, okay na. Mapopromote na si Nartatis bilang bilang 4-star general. Kaya nung mapanood ko yan na dawit si iimbestigahan si Torre tsaka si Fajardo, sabi ko, anong agenda? Mukhang ayaw tantanan si Torre. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan lang yung malungkot dyan. Mayroon nga akong nakikitang mga nagbablog. Torre daw sangkot sa missing sa bungero. Sabi ko, ano to? Parang may may dinidevelop na kwento. Parang may dinidevelop na kwento. Parang may dinidevelop na narrative sa susunod na mga araw. Anyway, mga kabunyog, ano na muna si General Torre? Pahinga ka na muna, General Torre, tama yan, mag-leave ka muna. Kaya lang, sinasabi lang natin, ito sa interview kay Atty. Kalinisan, sabi niya, walang sasantuhin, kasama ka daw sa iimbestigahan pa rin.
Okay naman yun. Wala naman talaga dapat sacred cows. Kaya lang ang problema, kung siya talaga yung target. Ibig sabihin, kung talagang gagamitin lang yung investigasyon para madiin si Torre. Unang-una, para lumambot si Torre. Kasi ngayon parang matigas si Torre. Hindi siya magre-retire. Sabi niya, I am still a policeman with a 4-star rank. Sabay tawa ni Torre. Parang ang stand ni Torre, sige, bahala na kayo, basta ako 4-star pa rin ang rank ko. Kaya lang, kapag ito na yung ginamit laban sa kanya, itong issue ng missing sa Bungero at papalabasin na kasama siya sa mga pagtamper ng mga ebidensya testigo, ay mahirap. Baka lumambot na si Torre dyan. Pagka ganun, iba na ang ano. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano lang tayo, parang naiisip lang natin, bakit parang ayaw tantanan si Torre? Ayaw pa ring tigilan. Tinanggal na nila yan, sinibak na nila yan sa pagka-PNP chief. Siguro dahil naririnig nila kay Torre na hindi ito, parang ang tunguhin, hindi magre-retire si Torre. Panghahawakan niya yung pagiging 4-star general. Kaya lang tagal pa niyan. Hanggang pa siya March 2027. Paano si Nartates? Kaya mukhang baka gagamitin itong baka lang posible lang na baka gagamitin itong investigasyon ng NAPOLCOM sa mga pagtamper ng mga ebidensya sa missing sa Bungero. Ay pag sinabi ng involved ka dito, General Torre, mayroon kaming mga testigo at ebidensya, ay mag-aano yan. Mabigat yan. Baka pati yung kanyang retirement maapektuhan. Anyway, abangan na lang natin, mga kabunyog, ang susunod na kabanata. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.